Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Jeboy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Maituturing na batang gubat si Jeboy. Maliit pa lamang. Sinanay na ito ni Lolo Tasio sa mga kakaibang bagay patungkol sa kalikasan. Malikot at pilyong bata si Jeboy. Kaya madalas umuuwi sa lolo dahil napapalo ng ina dahil sa kakulitan. Samantalang si Joseph naman, batang pinalaki sa luho. Salungat sa buhay ni Jeboy na lumaki sa modernong panahon. Apo, madali ka. May papakilala ako sa iyo. Nako, siguradong magkakasundo kayo. Wika ni Lolo Tasio. Lolo, nandito po ako sa likod nangunguha ng gagamba. Sandali lang po. Tugon ni Jeboy. Ay nakong batang ere. Joseph, umupo ka muna dyan ha. May kukunin lang ako. Muling wika ni Lolo Tasio. Papasok si Jeboy bitbit ang kahon ng posporo na may lamang gagamba. May batang lalaking nakaupo sa sala. Natanaw niya ito at napaisip kung sino ang bisita ng lolo. Lolo, may bisita po pala kayo? Naku, gwaping sa. Gara ng damit. Taga Maynila ka no? Anong pangalan mo? Tanong ni Jeboy. Akmang sasagot na sana ang bata nang lumabas ang lolo na may dalang pangmeryenda. 2 baso ng juice at biskwit. Nang mailapag na matanda ang dala ay pinakilala nito ang bisita. Apo, si Joseph nga pala. Anak ni Tia Marie mo. Dito muna siya pansamantala sa atin. May inasikaso ang nanay niya kaya hindi siya pwedeng isama. Hindi din naman pwedeng mag-isa lang siya sa bahay nila. Inaasahan ko sanang magiging maganda ang pakisama mo sa kanya. Wika ni Lolo Tasio. Ayos lang po lolo. Dito na lang din siguro ako no? Sasabihin ko kay nanay para masamahan ko si Joseph. Tsaka lolo, isasama ko nga pala siya sa pangunguha ng gagamba bukas ha. Tugon ni Jeboy. Gagamba? Di ba nakakatakot yun? Pero sige, basta ikaw ang humawak ha. Takot kasi ako eh. Wika ni Joseph. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. O siya sige na. Mamaya na kayo magharutan. Kumain na muna kayo. Baka kainin na ng gagamba ang hinaing ko eh. Kanina pa yan sa lamesa. Sabat ni Lolo Tasio sa usapan ng dalawa. Nagtawanan silang maglolo. Pinayagan naman ng magulang ang batang samahan ang pinsan. Natutuwa naman sila na may bago itong makakalaro. Kinaumagahan. Gumising silang magpinsan. Habang nag-aalmusal, nagpaalam na si Jeboy na isasama si Joseph sa gubat para manguha ng gagamba at mapasyal na din ang pinsan sa lugar. O mga apo, Jeboy, hindi sanay ang pinsan mo sa mga ganitong lugar ha. Turuan mo siya ng mga itinuro ko sa iyo. Saka paalala lang Jeboy, huwag kayong dalawang susuot sa malayong parte ng gubat. Mahirap na. Maraming mga engkantong halaman. Alam mo na Jeboy kung ano ang gagawin mo. Ikaw na din ang gumabay dyan sa pinsan mo. Umuwi rin kayo bago magdilim ha. Paalala ni Lolo Tasio. Deskripsyon lamang sa lugar. Malapit sila sa bundok at may dagat sa ibaba. Sa harap ng kabahayan ay may lawak ng dagat.
Sa likod naman ay gubat pakyat ng bundok. Mag-aalauna ng hapon. Hindi mainit dahil malilim ang lugar dahil sa mga naglalakihang puno ng pilapil at datiles. Pati na rin puno ng mahogani at santol. Lumakad ang dalawa bitbit ang kaha ng posporo at patpat. Sa paglalakad, nagkwentuhan sila tungkol sa mga gusto nilang maging paglaki. Tipikal na kwentuhan ng mga bata. Biglang natalisod si Joseph sa mayabong na halaman na hindi namang kataasan. Nanlaki ang mga mata ni Jeboy. Nagmamadaling nilayo ang pinsan sa nasagi. Naku, lagot na. Nasagi mo yung anagas. Hindi ko nasabi sa'yo kanina. Yan yung halaman ng mga engkanto eh. May dalang sumpa ang sino mang makasagi dyan. Halika, gayahin mo ko. Baka maagapan pa natin eh. Bigkasin mo ng paulit-ulit ng sasabihin ko ha. Wika ni Jeboy. Hinawakan niya ang balikat ng pinsan at nagsabi, Anagas, anagas. Bailot ang ngalan. Ikaw si Joseph. Ako si Anagas. wika ni Jeboy. Ano ba yan, Jeboy? Niloloko mo naman ako eh. Naku, natatakot ako pinsan. Umuwi na lang tayo. Parang may tumutusok sa balat ko na makati. Wika ni Joseph. Habang binabagtas ang daan pauwi, napapansin ni Jeboy na nagkakaroon ng pantal sa balat ang pinsan. Kinabahan siya nang makitang maging siya. Nagkakapantal na din sa katawan. Minuto lamang ang lumipas, nakarating na sila ng bahay at malayo pa lang. Nagsisigaw na ang mga bata. Oh, Jeboy, ang aga nyo namang umuwi. Marami pa. Ngunit natigil sa pagsasalita ang matanda. Nang makita ang dalawang pulang-pula at namamagana ang katawan. Nilalagnat si Joseph at hindi nakapagsalita. Samantalang si Jeboy naman, ito ang nagkwento sa nangyari. Hubarin yung dalawa ang lahat ng suot ninyo. Naku naman na po. Sinabihan na kita kanina, turuan mo ang pinsan mo. Pareho pa talaga kayo ng sinapit. O sige, dalian nyo. Umupo muna kayo at tatawagin ko lang ang nanay mo, Jeboy. Magtatawag na din ako na magpapaspas sa inyo. Anagas ito. O siya, sandali lang ha. Huwag muna kayong tumayo. Wika ni Lolo Tasio. Minuto lamang ang lumipas. Dumating ang ina ni Joseph na tawagin na lang natin sa pangalang Nanay Rodora. Nataranta ito ng masilayan ang itsura ng dalawa. Halos hindi na mamulat ni Joseph ang mga mata dahil sa pamamaga ng buong katawan. Samantalang si Jeboy naman, nasa katawan lamang ang pantal. Hindi ito karaniwang pantal na nakikita sa mga alerhiya. Mukhang napaso ng sigarilyo ang porma at nakakamatay kung hindi maaagapan. Habang inaayos sila ng ina, dumating naman ang lolo na kasama ang magpapaspas sa dalawa. Isang albularyong nagngangalang Mang Tonyo. May pulang tali pa ito sa ulo na tila susugod sa patayan. Nako, huwag kayong mag-alala. Nagagamot naman ang sabwag ng halamang anagas. Ako na ang bahala. Ang mga damit nila, Tasio, isupot mo lahat maging yung mga dala nila. Ibabalik natin dun sa halaman. Ibalot mo sa pulang tela at isama mo itong balay. Wika ni Mang Tonyo. Diyos ko manong, di ba matagal nang tinanggal ang mga anagas sa gubat? Ganito din ang nangyari sa anak ni Vivian noong nakaraang taon. Wika ni Nanay Rodora. Oo, ako din ang gumamot nun.
Hindi basta nawawala sa gubat ang anagas. Lalo pat engkanto ang nagtanim sa mga yan. Hindi naman yan maiiwasan lalo na ng mga baguhan sa lugar natin. Saka ito ang halamang pangtaboy sa mga nagtatangkang bumulabog sa lugar. Tugon ni Mang Tonyo. Habang nagpapaliwanag ang albularyo, humingi ito ng isang piraso ng kamuting kahoy. Kinuskos ito at pinigas sa maliit na mangkok. Pinataka ng langis habang nagsasambit ng dasal panglunas. Pinahid ng dahan-dahan doon sa mga pantal. May hawak na dahon ang albularyo at ito ang ginamit niyang pamaspas sa dalawa. Nang matapos, hindi na muna pinagdamit ang dalawa at lalong hindi na muna sila pinahiga. Ilang sandali lang, humupa na ang pamamantal ngunit meron pang mangilan-ngilan. Kaya niyo bang dalawa na maglakad? Isasama ko kayo sa paglalagay ng mga nagamit niyo sa halaman. Hindi ako o kung sino man ang mag-aalay, kundi kayo mismo. Wika ni Mang Tonyo. Sige po, kaya ko pa naman po eh. Medyo mainit lang sa pakiramdam yung pinahid nyo sa katawan ko. Ikaw pinsan, kaya mo pa ba? Tugon ni Jeboy. Hindi ko na kaya pinsan. Giniginaw ako. Tugon ni Joseph. May lagnat ka kaya nilalamig ka anak. Sige na tay, kaya niyo po ba siyang buhatin? Wika ni Nanay Rodora. O siya, sige na Rodora. Kakargahin ko na lang si Joseph. Tugon ni Lolo Tasio. Binalot nito ng balabal na pula ang dalawang bata para hindi mahampas ng hangin. Habang karga nga po, bitbit naman ng albularyo ang pulang tela na pinaglagyan ng gamit na ibabaon. Habang naglalakad, nag-iihip na ng pangproteksyon ng albularyo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narating na nila ang mayabong na halaman ng anagas. Sa bungad pala ito ng dalawang malaking puno ng mahogani. Hindi na nagtaka pa ang albularyo dahil ramdam niya ang presensya ng mga nilalang sa lugar. Gamit ang kamay, umihip ito ng orasyon sa mga palad, kasabay ng paghukay sa lupa. Ilang sandali lang, natapos ang paghukay at inalalayan nila ang dalawa na ilagay ang tela. Nagbigay na din ng bariyang alay si Lolo Tasio. Habang tinatakpan, biglang umihip ang malamig na hangin sa lugar. Bumulong ng kung anong dasal ang albularyo at sinabing, Mga kaibigan, alam kong naririnig niyo ako. Nandito kami upang magbigay galang at paumanhin. Hindi sinasadya ng mga bata, kaya pag-iusap. Kunin niyo na kung anong sumpa na isinaboy niyo sa kanila. wika ni Mang Tonyo. Tahimik lamang ang tatlong nakamasid sa paligid. Nakita nilang may kinakausap ang albularyo at nang matapos, kusa nitong inakay ang mga kasama. Magdidilim na ng matapos. Inalalayan nila si Joseph na nanghihina pa rin. Nagpaalam na ang albularyo. Nag-iwan ng isang maliit na bote na may lamang katas ng halamang gamot. Inabot mismo ito ng nilalang sa puno ng mahogani. Ipapainom sa dalawang bata bago matulog ng lubusang mawala ang sumpa. Kinagabihan, naging maayos na ang lahat. Sa unang pagkakataon nasaksihan ni Joseph ang kakaibang kaganapan na hindi inaakalang mararanasan. Baon niya ang alaala nang minsay natalisod sa dahon ng anagas.
Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Puldo. Walang eksaktong taon. Batad, Iloilo. Napakalawak ng taniman ng niyog ng pamilya ni Puldo. Nag-iisang anak. Kaya lahat ng meron ang pamilya ay pinamana sa kanya. Hindi na siya nag-aral. Wika pa ng binata. Aanhin pa ang pag-aaral kung siya naman ang nag-iisang tagapagmana ng mga lupain. Isang araw habang nagiinuman si Puldo sa tahanan kasama ang mga tropa. Nako, inom lang kayo. Marami akong nasalok ngayong araw. Hindi ko na ipagbibili. Mura lang din naman ang presyo ng galon nito sa palengke. Wika ni Puldo. Naku Puldo, sayang naman. Kung ayaw mo ibenta, gawin mo na ng suka. Para hindi naman masayang o kaya naman mas mataas ang presyo, no? Tugon ng kaibigang si Moron. Oo nga, Puldo. Sa susunod, dadalhan ka namin ng malalaking imbakan ng tuba nang hindi nasasayang. Hindi din natin ito mauubos, Puldo eh. Dagdag ng isa pang kaibigang si Boyong. O siya, bukas dalan niyo ako ng imbakan. Oo nga no, sayang. Tinatapon ko na nga lang lagi pag may natitira eh. Wika ni Puldo. Gabi-gabi silang nagiinuman ng tuba. Ginagawa ito ng binata dahil wala naman siyang kasama sa buhay. Maagang naulila si Puldo at walang malalapit na kamag-anak. Mga matalik na kaibigan lamang ang nasasandalan. Ito ang itinuring niyang pamilya. Hanggang sa isang araw, bit-bit ang kalawit ng tuba. Binabagtas ang kalaparan ng taniman ng niyog. Merong nakasalubong na ali si Puldo. Nakita niya ito sa loob ng saradong taniman ng niyog. Sa isip-isip ng binata, hindi ito pwedeng pasukin ni numan. Sino kaya yung aling yan? Paano yan nakapasok dito? Tanong ni Puldo sa sarili. Habang umakyat sa niyog, hindi niya maiwasang mapalinga sa baba. Nagulat nang makita ang isang baboy ramo. Naglalakad malapit sa puno na inakyatan. Habang pababa sa puno, napapansin din niya ang unti-unting paglapit ng baboy ramo. Nang akbang lalapat na sana ang paa sa lupa, bigla siyang sinuwag ng hayop. Aray, anong klaseng baboy ka? Pilay sang iliik. Ang sakit. Sumungay ka ulit nang makita mong hinahanap mong baboy ka. Wika ni Puldo. Hawak ang kalawit ng niyog. Inunday niya sa baboy ngunit sa muling pagsugod ng hayop, nababali ang hawak niya. Sa sobrang lakas ng pagsuwag sa kanya, nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Kasabay nito ang pagsakmal sa kanyang binti at hinihila siya nito papuntang talahiban. Pansamantalang nawala ng ulirat ang binata. Dala ng pagbagsak at pagsuwag sa kanya ng baboy. Buong akala niya na mga sandaling yun. Katapusan na niya. Habang hinihila ng baboy ramo, nang biglang tumunog ang sanggot na sukbit niya sa bewang. Ginagamit niya ito pang tabas ng bulaklak ng niyog. Kinapa niya ito at naisip na maghintay ng tamang tiyempo para lumaban. Ama, alam ko pong hindi ako perpekto pero tulungan niyo po akong makaligtas sa sitwasyong to. Wika ni Puldo sa sarili. Pikit matang nanalangin si Puldo. Habang walang tigil siyang hinihila ng nilalang. Naghihintay lamang si Puldo ng tamang tiyempo. Hanggang sa tumigil sa paghihila ang nilalang nang maabot nila ang bukana ng talahiban. Inaamoy nito si Puldo at nang akmang sasakmali na sana sa tiyan. Bumangon ang binata at tinambalos niya ang sanggot.
Nagulat ang nilalang at nagbago ng anyo. Tumakbo papasok sa talahiba nang makitang uundayan siya ng sanggot muli ni Puldo. Yawa ka. Napakadami mong pwedeng biktimahin. Ako pa talaga? Tatandaan ko yung pagbumuka mo. Kahit saan ka pa magtago. Pangako. Hahanapin kitang demonyo ka. Sigaw ni Puldo sa papalayong ali. Hawak nito ang pisngi habang lumilingon pa sa sumisigaw na binata. Dahil sa natamong pinsala ni Puldo, hindi ito nakalakad ngunit pagapang itong bumalik sa nyogan. Malapit nang mag-alas 6 ng gabi. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yon. Alam niyang pupuntahan siya ng mga kaibigan. Kaya pinilit niyang gumapang maabot lamang ang dinadaanan ng mga ito papunta sa tahanan. Ang lugar ni Puldo ay malilim dahil sa mga naglalakihang puno. Madalas hindi mo na mapapansin ang oras dahil hindi nakakatagos ang sikat ng araw. Habang naghahantay si Puldo sa daan, nabuhayan siya nang narinig niya ang tuksuhan ng mga kaibigan papunta sa kinaroroonan. Puldo? Anong nangyari? Bakit tuguan ka? Diyos ko, Boyong bilisan mo. Tulungan mo akong buhatin to. Wika ni Moron. Moron, tara na. Dalhin natin siya kina Esmeralda. Nang maagapan ng mga sugat niya. Malayo ang ospital at hindi tayo makakaabot doon. Wika ni Boyong. Si Esmeralda ay kilalang manggagamot sa lugar. Eksperto sa hilot, pagpapaanak at paggamot gamit ang herbal na medisina. Hindi naman kalayuan sa lugar ni Puldo ang bahay ng manggagamot dahil magkalapit ang kalupaan ng mga angkan nito. Esme, tulong. Tulungan mo si Puldo. Wika ni Moron. Moron, dali na. Huwag ka nang sigaw ng sigaw dyan. Pasukin na kaagad natin. Kailangan na ng tulong ni Puldo. Tugon ni Boyong. Nasa tapat na sila ng pinto nang bigla itong bumukas. Baging langit. Anong nangyari kay Puldo? Bilis, iga niyo siya dito. Wika ni Esmeralda. Hindi na maikwento ni Puldo ang nangyari. Dala ng panghihina dahil sa mga sugat na natamo. Laking pasasalamat ng magkaibigan dahil maalam talaga si Esmeralda sa panggagamot. Nalinis nito ang mga sugat at napaisip na ang mga sugat ni Puldo ay gawa ng sobrang mabangis na hayop. Bagaman naagapan. Ngunit hindi namang kagad naging maayos ang kalagayan ni Puldo. Kinaumagahan, laking pasasalamat ni Puldo sa mga kaibigan, lalo na sa albularyong gumamot sa kanya. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi niyo ko pinabayaan eh. Medyo hindi ka panipaniwala ang nangyari sa akin. Pero aswang yung umatake sa akin eh. Wika ni Puldo. Nakilala mo ba o namukaan man lang? Tanong ni Moron. Oo, sa palagay ko, yung ali doon malapit sa sapa ang bahay. Malapit lang sa nyogang ko. Matagal na sila dyan pero ngayon ko lang nalaman na totoo ang haka-haka sa lugar natin patungkol sa kanila. Gaganti ako. Papatayin ko ang aswang na yon. Tugon ni Puldo. Ilang araw ang lumipas. Naging masigla na muli si Puldo. Bagaman hindi pa masyadong naghilom ang ibang sugat, pinili niyang huwag mag-alala. Mas pinagtuunan ng pansin kung papaano makakagante. Naikwento niya sa albularyo ang nangyari. Pinayuhan siya nitong ang sugat ng sanggot ay hindi basta napapahilom ng aswang. Maghihintay ito ng kabilugan ng buwan upang maisagawa ang ritual sa pagpapahilom ng sugat na nanggaling sa matalas na metal.
Nagpa siya itong puntahan ang bahay ng aswang. May dala siyang supot ng asin at piraso ng basyawan. Pinuntahan niya ang kubo at nagkunwaring hihingi ng tubig gawa ng malayo pa ang lalakbayin. Bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may kung anong sinisigas sa baba ng kubo. Nagpakilala si Puldo at ganon din ang matanda. Oh iho, pagpasensyahan mo na ha. May malinis akong tubig dyan sa kusina. Pumasok ka na lang. Hindi ko kasi maiwanan ng siga ko. Wika ng matanda. Sige po, ako nang bahala. Mang Doming, may kasama po ba kayo dito? Tanong ni Puldo. Paniniguradong nandito ang hinahanap. Oo yung asawa ko. Pero nasa taas at nagpapahinga. Nagkaroon kasi ng sakit. Tugon ni Mang Doming. Habang nakatalikod ang matanda at abala sa pagsisiga, pumunta siya ng kusina. Ipinasok sa lagayan ng tubig na matanda ang dalang asin at basyawan. Hindi ito mapapansin ng matanda dahil yari sa putik ang mga bangas sa panahong yon. Papalabas na sana siya nang biglang nakita niyang nakaratay sa itaas ang ali. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung aswang na sumalakay sa kanya. Nung mga panahong yun, ang mga bahay kubo na gawa sa kawayan ay maaaring tanggalin ang hagdan at hindi naman matibay ang pundasyon nito. Ang ginawa ni Puldo, tinanggal niya ang hagdan at binaliktad yon. May kasabihan din sa lugar na hindi makakababa ang aswang sa oras na baliktad ang hagdan. Nagpasalamat na ang binata at kagad ding umalis. Mga ilang araw pa ang lumipas. Nabalitaan na lamang niya na natagpuan ang dalawang matanda na wala ng buhay sa kubo sa hindi malamang dahilan. Sa kasalukuyan, patay na din si Puldo at ang kwentong ito ay naipasa niya sa mga anak. At naikwento din sa mga apo ang minsang tagpo ng aswang sa ilalim ng niyog. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joy. Walang eksaktong taon. San Dionisio, Iloilo. Kinakasama ni Joy ang lalaking hindi gusto ng pamilya. Ngunit kahit tutol ang mga magulang, pinanindigan niya sa ngalan ng pag-ibig. Tay, mahal ko po si Bansoy. Kahit anong gawin po ninyo. Pagtulungan niyo man po ako. Hindi po magbabago ang pasya ko. Patawad din po, Tay. Buntis po ako. Walang hiya kang bata ka. Hindi mo na naisip ang kahihiyang dulot mo sa pamilya. Hindi ka pa tapos ng sekundarya. 15 anyos ka pa lang. Ano bang naging pagkukulang namin? Pag-uusap ng mag-ama. Nakapagsalita ito ng masasakit sa anak. Marahil sa sobrang sama ng loob dahil sa ginawa nito. Kibit balikat niyang tinalikuran ang anak at nagpasya na lamang na para sa unang apo. Pikit mata niya pa din itong tinatanggap. Nang mga panahong yon, maliit lamang ang tahanan ng pamilya ni Joy. Kaya naman nagpasya ang ama na patayuan ng simpleng kubo. Sa gilid ng bahay nila Joy ang magiging pamilya nito. Kahit maliit lang muna na bahay ha. Makapagbukod lang tayo. Pagpasensyahan mo na muna sa ngayon ha. Hahanap din muna ako ng trabaho. Wika ni Bansoy. Kaayos lang yun. Mahal kita yun ng mahalaga. Maliit man na bahay, ang importante kasama kita. Maging yung magiging anak natin. Tugon ni Joy. Dahil sa pagmamahalan ng dalawa,
Natuto si Joy sa murang edad na suungin ang buhay may asawa. Malimit itong naghahanap ng mapagkakakitaan para kahit papano makatulong sa asawa hanggang sa isang araw. Joy anak, mag-uuling ang kuya mo at niyayaya si Bansoy. Ipaalalay mo na muna yung asawa mo sa kuya mo. Hindi nung kakayanin manguha ng kahoy sa buloan. Wika ng nanay ni Joy. Sige po, Nay. Sasabihan ko po kagad si Bansoy. Anay, siya nga pala. Bakit hindi po natin ulingin tong puno ng dapdap? Ang tanda na nito, di ba? Saka, kahit mga sanga lang nito, marami na magagawang uling. Tugon ni Joy. Ang tinutukoy nito ay ang malaking puno ng dapdap na malapit lamang mismo sa kanilang tahanan. Ngunit ang punong yon ay hindi pwedeng tanggalan ng mga sanga. Bagaman malaki ang katawan ng puno, matinik ito at nababalitang tambayan ng mga engkanto kagaya na lamang ng kapre. Paalala ko lang sa inyo mga anak, matagal na tayo sa lugar na ito. Pero may mga puno talaga ditong hindi pwedeng galawin. Lalo na ang punong yon. Wika ng ama. Nakatingin ang lahat dito habang tinuturo ang dapdap. Mahirap na mga anak. Palagi niyong tatandaan na hindi tayo gagambalain kung hindi din natin sila papakialaman. Dagdag ng ina. Sige ho, doon na lang po sa may buloan. Marami naman pong pwedeng mauling eh. Anong oras po ba sila magagapas, Nay? Tanong ni Joy. Pagkatapos niyong kumain ng agahan, papaunan na lang natin sila ng tubig. Napakainit ngayon kahit maaga pa. Tugon ng ina. Sige ho, Nay. Nalagay ko na ho sa basket ang babaunin ni Bansoy, Nay. Pabaunin mo lang si kuya ng tubig, ha? Muling wika ni Joy. Sobrang daming sanga ang nakuha nila. Habang naghahakot ng kahoy ang kuya at asawa ni Joy, may kung sinong sumitsit sa kanila. Napalingon si Bansoy. Ano? May naririnig ka ba? Saka parang amoy sigarilyo ah. May kasama ba tayo dito? Tanong ni Bansoy. Inamoy ng dalawa kung saan nang gagaling ang usok. Nako Bansoy, nakikita mo yon? Yung sanga ng daptap na nakaharang sa dadaanan natin. Tanggalin mo nga. Mahihirapan tayong magakot mamaya. Unahin mo yung maaabot mo. Wika ng kapatid ng asawa. Bili ng nanay na wag galawin yung punong yan eh. Mahirap na. Baka may magambala tayo. Muling wika ni Bansoy. Naniniwala ka naman sa mga sabi-sabi. Alam mo, kung paiiralin natin ang paniniwala sa ganyan, walang mapapalatong ginagawa natin. Sige na Bansoy, putulin mo na yon at ako na ang bahalang magpaliwanag kay nanay. Utos ng kapatid ni Joy. Yun na nga ang nangyari. Kahit sobrang hirap gapasin, sinikap niyang sundin ang kuya ni Joy. Ang hindi nila alam, may napinsala sa ginawang paggapas ni Bansoy. Nakaligtaan nito ang pagpapasintabi bago nagputol ng sanga ng puno. Kinahapunan, natapos na ang paghakot ng dalawa ng mga kahoy na gagawing uling. Sinalansan nila ito at gumawa ng formang bilog para paglatagan ng gamit. Binungkalang lupa at inayos ang pagsasalansan ng mga sanga. Bagaman hindi biyasa sa pag-uuling si Bansoy, sa tulong ng kuya ni Joy, nagagawa nito ng maayos ang trabaho. Bansoy, ayos na yan.
Kumuha ka na lang ng mga damo at magtumba ka ng puno ng saging. Gawin nating pansapin sa taas para hindi lumabas ang apoy. Wika ng kuya ng asawa. Sige po kuya, sisigaan na ba natin to ngayong gabi? Oh, kaya madali ka na dyan. Paggabi na oh, kailangan na nating masiga ito. Tugon ng kuya ni Joy. Habang nagsisiga, hindi nila napansin ang nangyari sa paligid. Halos lahat ng usok ay napupunta sa puno ng dapdap. Hindi nila alintana ang kahihinatnan ng kanilang ginagawa. Kinagabihan, habang nakahiga na ang mag-asawa para matulog, biglang may usok na pumasok sa silid. Nang biglang bumalikwas si Joy at ginising ang asawa. Ga, nahihilo ako at nasusuka. Gisingin mo muna si nanay. Naghihilab din ang tiyan ko. Wika ni Joy. Ga, baka mga anak ka na ah? Sandali lang, gigisingin ko sila. Tugon ni Bansoy. Natataranta nitong sinindihan ng gasera. Laking gulat niya nang may pares na mga mapupulang mata na nakadungaw sa kanilang silid. Napapitlag ito at muntik nang mabitawan ang hawak na ilaw. Diyos ko, sino ka? Wika ni Bansoy. Ga, madali ka na. Hindi ko na yata kaya. Lalabas na ang bata. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Patawagin mo na din ang kumadrona sina tatay at mga anak na ako. Tugon ni Joy. Pigilan mo muna ga. Sandali lang at tatawagin ko sila. Tugon ni Bansoy. Habang papalabas ng silid, natakot si Bansoy na makakita ng nilalang na sobrang itim. Matangkad na halos hanggang bewang lamang siya. Sa sobrang takot, muntik na itong maihi sa kinatatayuan. Napahinto ito. Napatulala habang nakatitig sa nilalang. Isa itong kapre na may malaking tabako. Bansoy, buksan mo ang pinto. Anong nagyayari sa inyo? Wika ng tatay ni Joy. Nagising pala ang mga magulang dahil sa sigaw ng dalaga. Dahil magkalapit lang naman ang tahanan kaya kagad naman itong nakarating. Joy anak, buksan niyo ang pinto. Sigaw ng ina ni Joy. Dali-dali naman itong nagsalita sa mahinang boses ng tulong. Habang ang asawa naman, nakatulala sa gilid at hindi magawang makakilos. Sa sobrang taranta ng mga magulang, kumuha na ito ng panghambalos sa pinto. Minuto lamang ang lumipas nang mabuksan ang silid ng mga ito. Bumungad sa kanila si Bansoy na namumutla at tulalang nakatitig sa kawalan. Habang si Joy naman, naliligo sa sariling dugo. Napasigaw na lamang ang mga magulang nito at napahagulgol sa iyak nang makitang wala ng buhay si Joy. Paging laget. Anong nangyari? Diyos ko, anak ko. Bansoy, Bansoy, anong nangyari sa inyo? Sumagot ka. Anak ko. Joy, ang apo ko. Diyos ko, bakit naman nagkaganito? Wika ng mga magulang ni Joy. Halos gumuho ang mundo ng mga magulang nito na mga sandaling yon. Habang si Bansoy naman, nawala na sa ulirat dahil sa nakita. Wala man lamang silang nagawa ng gabing yun kundi ang magdalamhati. Kinabukasan, nagpatawag ng isang dalubhasang manggagamot ang ama ni Joy. Habang inaayos ang mga labi, nagsalaysay ang manggagamot.
Hindi ito ordinaryong pangyayari. Bagaman hindi tiyak ang aking nakikita, masasabi kong paghihiganti ito ng isang elemento. Bagkus may buhay na napinsala si Bansoy sa kawalan niya ng pag-iingat at naging kabayaran nito ang buhay ng kanyang magina. Magsilbing aral sana ito sa inyo. Pagkaingatan niyo sana ang puno ng dapdap sa tabi ng tahanan niyo. Tahanan niya ng sari-saring elemento na pinipiling hindi manggambala. Ngunit nagawang magigante sila ng nalagasan. Sa lagay na to, mananatiling pipe si Bansoy dahil nasakop siya ng kapangyarihan ng elemento. Pagpapaliwanag na manggagamot. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin makapagsalita ng tuwid si Bansoy. Hindi na din ito nakapag-asawa pang muli dahil tuluyan na itong naging pipe. Naging sarado ang mundo dahil sa pangyayari. Bagaman hindi nakakapagsalita ngunit nakakasulat naman kung may nais siyang ipabatid. At ang kwentong ito, nasa laysay niya habang inaalala nang minsang masaksihan ang mga nilalang sa puno ng dapdap. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.